5 araw bago ang pagsisimula ng election period, may paalala ang COMELEC tungkol sa mga checkpoint sa ilang mga lugar sa bansa. Habang may nakatakdang pulong naman ang komisyon sa PNP para suriin ang mga idedeklarang areas of concern. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagsisimula ng election period sa linggo, January 12, sinabi ng Commission on Elections na asahan na ang mga checkpoint at mas mahigpit na pagpapatupad ng gun ban. Pero paalala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat alam ng lahat ang kanilang karapatan. Pinayuhan din niya ang mga magpapatupad ng checkpoint na huwag umabuso. Kung ano lang yung nakikita, yun lang ang pwedeng maki-inspect at hindi pwedeng magpababa ng tao, magpabukas ng kung ano-ano. Iiwasan ang paglalagay ng checkpoint doon sa mga madidilim na lugar. Yung mga mag-checkpoint, naka-uniforme. May mga pangalan. Limitado lang daw ang pinapayagang magdala ng baril, kaya dapat matiyak na may permit maging ang mga security personnel ng mga politiko. Yung mga bodyguards, hindi po. Kinakailangan i-apply yan ng mga halimbawa, kung ikaw ay isang kongresista, automatically exempted ang senators at congressmen. Pero yung mga security personnel nila, kinakailangan din nila mag-apply. Sa Huwebes, makikipagpulong si Garcia sa Philippine National Police para daw masuri ang mga idedeklarang areas of concern kaugnay sa eleksyon. Nanawagan din siya sa PNP na buwagin ang mga private armed groups sa bansa dahil magiging banta raw ito sa eleksyon. Inilahad din ni Garcia na marami silang natatanggap na hiling para malipat ang mga presinto na gagamitin sa eleksyon. Pero magiging mahigpit daw ang COMELEC dahil posibleng hakbang ito ng ilang politiko para malipat ang botohan sa kanilang mga baluarte. Lilipat mo sa bahay, sa tabi ng bahay ni Mayor, ang pagboto. Tapos yung lahat ng kalaban ni Mayor hindi makakaboto. Ay, usong-uso yan. Gasgas na strategy po yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.